Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga ka-Lovercads, and for today's video nga pag-uusapan natin ay tungkol sa mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. So simulan po natin dito sa Instagram story ni Alan Kay na talaga naman pong binandera itong The Kingdom. So maging si Alan Kay din hindi din po pinalagpas ang showing netong The Kingdom. Suportado din niya syempre ang pelikula ni Bossing Vic Soto. Sabi niya nga dito, a beautiful movie. Maging si Alan Kay na-appreciate ang ganda po ng The Kingdom. And sabi nga dito sa repost ni Pauline Luna Soto sa kanyang Instagram, mula ito sa isang netizen. Sabi dito, ganda ng hashtag The Kingdom. Bagay na bagay kay Bossing Vic Soto official yung role bilang Lakan Makisig. Tahimik lang pero malalim ang hugot ng bawat sabihin niya. Napapaisip tuloy ako, paano nga kung hindi talaga tayo na-colonize? Ang ganda at ang yaman ng culture natin, mga Pilipino. Congrats po. So nakakatuwa lang mga ka-Dabarkads dahil ang mga Pilipino, ang ating mga kababayan, talagang na-appreciate yung kabuluhan, yung kwenta po ng The Kingdom, yung lalim ng kwento, 'di ba? Matatalino na din po ang mga manonood Hindi po sila nanonood ng mga putyo-putyo lang, yung walang kabuluhan. Talagang pinipili po nila mga ka-Dabarkads ay yung merong kabuluhan. Meron silang matututunan sa kwentong papanoorin po nila. And talaga naman pong ang mga Pilipino talagang nag-evolve na. Sabi nga po ni Bossing Vic Soto. So meron tayong ilalabas, no? Meron tayong ilalabas na statement po ni Bossing Vic Soto mamaya. Yan po ay live interview sa Ted Filon kanina. Pero bago yan, narito muna ang post ng The Filipino Times. Sabi po dito, the Metro Manila Film Festival or MMFF has surpassed last year gross sales. According to the Metro Manila Development Authority or MMDA, MDA Chairman Romando Artes did not specify the top earning films but assured the public that some of the entries are now being shown in more cinemas following the MMFF's Gabi ng Parangal held on Friday, December 25. So, ibig sabihin nito mga ka-Dabarkads, mas malaki po ang gross sales ng mga pelikula, no? Kaysa po kumpara doon sa nakaraang taon. Nahigitan po ng kinita ngayon yung nakaraan, and maganda po yan, no? Maganda po yan na ang tawag dito, maganda yan na simula, 'di ba? Ibig sabihin nito, ang pelikula, yung industriya po ng pelikula ay muli pong nabubuhay. Kasi noong pandemic, 'di ba, parang nawalan po ng kwenta yung mga movie na yan, pero ngayon parang muling nagbabalik, 'di ba? Muling nagbabalik yung interes ng mga Pilipino, ng ating mga kababayan sa gawang Pilipino po na pelikula. Sabi nga po dito sa article, MMFF 4-day gross sales higher daw than last year. The Metro Manila Film Festival has surpassed last year gross sale according to the Metro Manila Development Authority. So far, yung 4-day gross receipt this year ay higher than last year. Sana masustain, said MMDA Chairman Romando Artes in a message to Newswatch Plus. So far, the 4-day gross receipt this year are higher than last year. I hope it can be sustained. The MMDA chief did not specify the top earning film but assured the public that some of the entries are now being shown in modern cinema following the MMFF Gabi ng Parangal. Artists also added that there have been no discussions yet regarding an extended run for the 50th edition of Film Festival.
Wala pa, we'll see after the new year, he said. The MMFF Executive Committee clarified that the tribute video show during the awards night was dedicated to both living and deceased movie icons, not just an in memoriam segment as some had claimed. The official dismissed rumors that the presentation was meant to honor only those who have passed away. The tribute featured a number of celebrated figures including Joseph Estrada, Christopher De Leon, Hilda Coronel, Nora Honor, Eugene Domingo, among others. We hope this clears up any misunderstanding and allow us to focus on celebrating daw the achievement on the film industry. Yan po ang sinabi ng official ng MMFF. Ngayon, magdako naman po tayo mga Kadabercad sa statement nitong si Bossing Vic Soto sa live interview po ng Ted Pailon kaninang umaga. So, ang dami pong ni-reveal ni Bossing Vic Soto doon. And eto nga po yung isa sa mga sinabi niya doon sa naging desisyon ng jury sa gabi ng parangal. So hindi daw siya against sa desisyon ng jury and ginagalang niya daw po kung ano yung desisyon noon. Nirerespeto daw po ni Bossing Vic Soto yun, okay? Pero payo po ni Bossing Vic Soto, dapat daw may transparency. Ipakita paano nakuha yung boto na ganon para hindi daw kino-question ng iba, na which is tama nga naman. 'Di ba? Kasi pagka ganun daw na di pinapakita po yung mga boto, parang nagkakaroon daw ng conflict of interest. Kaya ang payo po ni Bossing, ipakita kung bakit at paano yun ang naging desisyon nila. Pero overall, wala naman pong hindi naman against, respeto po ni Bossing Vic Soto yung decision po nila. Yan ay payo lamang naman po ni Bossing Vic Soto. And sabi po doon ni Ted Pailon kung meron daw part 2 etong The Kingdom. At sabi po ni Bossing, abangan na lamang daw po natin yung part 2. No? So, yan po ang nakaka-excite na sinabi ni Bossing Vic Soto. Ibig sabihin nito, magkakaroon ng part 2. Nako. At eto pa mga Kadabercads, hindi lang po apat, no? Katulad sa naging previous update natin, yung mga bansa na ipapalabas itong The Kingdom, kundi marami pa daw pong ibang bansa. Yan po ang sabi ni Bossing Vic Soto. And sinabi din po ni Bossing Vic Soto na sana daw ulit ay mabigyan sila ni Piolo Pascual ng pagkakataon na magkatrabaho daw po ulit. And kung gagawa daw sila ng comedy ni Piolo Pascual, yung role na comedy ay kay Piolo Pascual. So isang malaking challenge yon kay Piolo Pascual. Diba? And lastly, nagpapasalamat po si Bossing Vic Soto sa mga patuloy na sumusuporta po sa kanyang pelikula, maging dito po no, sa loob ng ating bansa at sa iba't ibang panig po ng bansa. Kaya sa mga hindi po nakakapanood dyan, mga Kadabercads, nako, pumunta na po kayo sa mga sinihan at talaga namang ma-amaze kayo sa aktingan sa kwento ng The Kingdom. So hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.